Hi guys, it's me again, Lion Eyes Official. Nagbablog para sa inyo ng pawang katotohanan lamang at walang halong kasinungalingan. Ito ay vlog na totoo ang nilalaman. Good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat ng mga subscribers, viewers, and followers po sa ating FB page, Lion Eyes. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po, paki-like, paki-click na rin po ang notification button para updated po kayo sa mga videos na i-upload po natin. Sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Ang atin pong topic ngayon ay tungkol sa kalagayan ni Pope Francis. Ika-credit po natin ang balitang ito sa bomboradio.com. Lagay ng kalusugan ni Pope Francis, mayroong improvements. Pagdarasal ng rosaryo sa Vatican sinimulan na. Nagkaroon ng bahagyang improvements ang kalusugan ni Pope Francis sa pananatili nito sa Gemelli Hospital. Ayon sa Vatican, na nakakausap nila ang Santo Papa kung saan ito ay nakikipagbiruan pa sa kanila. Patuloy ang pasasalamat din ng 88 anyos na Argentinian Pope sa mga nagpaparating mabilis na paggaling nito. Sinimulan na rin ng Vatican ang pagdarasal ng rosaryo tuwing alas 9 ng gabi. Ayon sa Cardinal Pietro Parolin, ang Vatican Secretary of State, na nitong gabi ng Lunes ay magsisimula na ang pagdarasal ng rosaryo tuwing alas 9 ng gabi para sa mabilis na paggaling ng Santo Papa. Pangungunahan ito ng lahat ng mga cardinals na naninirahan sa Roma at mga pari sa Diocese ng Roma. Magugunitang hindi rin tumitigil ang mga mananampalataya na magbigay ng pagdarasal para sa mabilis na paggaling ni Pope Francis. Tingnan naman po natin kung ano ang update ni AI tungkol dito kay Pope Francis. Si Pope Francis ay kasalukuyang naka-confine sa hospital dahil sa problema sa kanyang baga. Ayon sa ulat, ang kanyang kalagayan ay critical. Pero nagsasabi ang mga doktor niya, siya ay alert at well-oriented. Nagsisimula ang kanyang pagkaka-confine noong Pebrero 15 matapos magkaroon ng respiratory crisis. Mula noon, ang mga tao sa buong mundo ay nagdarasal para sa kanyang paggaling. Sa kabila ng kanyang pagkaka-confine, patuloy siyang nagpapadala ng mga mensahe ng pag-asa at pagmamahal sa mga tao. Sa kanyang mensahe sa Angelus, hinimok niya ang mga tao na magdarasal para sa kapayapaan sa Ukraine. Ang mga Katoliko sa buong mundo ay nagtutulungan sa pagdarasal para sa paggaling ng Santo Papa. Sa Roma, isang gabi-gabing rosaryo ang ginagawa sa St. Peter's Square para sa kanyang paggaling. Bago ko po tapusin ang aking topic for today, ipagdarasal po natin si Pope Francis sa kanyang mabilisang paggaling. O God, Shepherd and Ruler of all the faithful, look favorably on your servant Francis, whom you have set at the head of your church as her shepherd. Grant, we pray, that by word and example he may be of service to those over whom he presides, so that, together with the flock entrusted to his care, he may come to everlasting life. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Thank you so much guys sa pakikinig sa ating topic for today. So dito ko na po tatapusin. Salamat po sa inyong lahat. Enjoy the rest of the day. So Lion Eyes muli nagsasabi sa inyo ng di baling maliit ang views, ang importante hindi tayo nagpapakalat ng fake news. Mag-ingat po kayo palagi. I love you all. Bye-bye.